Nako po, nagkagulo po sa harap ng hotel kung saan po si BBM ay tumutuloy di umano dun sa New York City, no? Na isa po ang sinasabi ng mga OFW doon na isa sa mga sinisigaw nila na sa kalagitnaan daw ng problema sa Middle East sa OFW, nakuha pa daw nito ni Junior na pumunta sa New York, na kesyo daw ano daw yun, parang relation daw, nation, na para pahintuin, isa sa mga paraan para mapahinto ang gera usapin na yan, no? Pero hindi naniniwala mga OFW dahil sa gastusin daw po, marireveal niya yun, napakalaki ng gastusin. Sa hotel pa lang daw po, yung pinakamura, $1,500. Katumbas po dito na humigit kumulang 90,000. Pero, pinakamababa pa lang yun. Pero ang pinakamataas na pang presidensya, siyempre, aabot yata ng 1,000,000 yata, no? Pero ganyan po, bukod po dyan, nagrally po sa harap ng OFW, galit na galit po sila at talagang nananawagan sila ng magnanakaw, ikulong na yan, no? Bagaman din nila sinasabi yung pangalan, pero ayon po sa mga kanila mga signage, andun po yung pangalan ni Marcos, no? Ito po, painggan po natin talaga mga galit na galit at mga paliwanag ng OFW. Ito, grabe, parang pandinig ko dito kanina, parang Sara Duterte. Parang yun ang pandinig ko kanina. Sorry para mamaya marinig nyo rin. Parang yun ang sinisigaw ata. May NYPD pa, kita nyo yun, may NYPD naka-block. Ibig sabihin, security talaga ng New York City Police District. Oh, grabe. Parang Sara Duterte sinisigaw ito ba, binayaran to para sa inyo? Binayaran ba to? O bayad na naman kayo? Ganyan sila Pag hindi nila kaya yung presyo ng isang tao, mayaman, nag-rally si Chavit, si Chavit, hindi nila pwede sabihin na nagbayad si Chavit kasi bilyonaryo. Ang sasabihin nila, utak DDS. No? Pag yung may ganyang middle class, sasabihin bayad, alam nyo mga kasama, kung lahat ang sinasabi nyo, lahat na lang pagkilos ng tao ay bayad, puro trolls, ano ka ba naman? Naniniwala ka pa na walang taong nagdadaing na? Ano ba naman kayo? Siguro yung iba bayad. Pero ito, hindi kikilos ng ganyang karamihan kung bayad yan. Ibig sabihin, naninindigan sila sa galit, hindi mo mapapakilos ang tao ayon sa puso sa kilos nilang ganyan kung ito'y bayad la. Ito, nagtulak sa kanila dyan ay galit. Bakit galit? Ito, simple na lang, napakasimple na lang. Yung matandang Pinky doon sa Senado, imbis na panagutin, masimula na investigasyon, anong ginagawa? Wala. Asa si Junior? Ang Junior, tatrabaho lang? Ang Junior, tatrabaho lang? Di ba? Nagtatrabaho lang ang Junior. Ikaw, nag-rally ka, kung si Tatay Digong lalabasin to Kung si Tatay Digong kakausapin to. Alam mo sagot ng mga yan? Hindi, ganyan talaga, politika, rally, politika. Ganyan, ganyan. Ang nagsisisi kami na binoto ka namin. Sising-sisi kami. Buong OFW, buong PWD, mga senior, pati mga anak-anak namin Gen Z, nagsisisi kami. Ba't ka namin binoto? Kung dyan ako, sasama ako dyan para i-impress yung mga sa loobin mo. Ayan, galit yung mga yan, kaya gusto naman, hindi bayad yan. New York, OFW, New York City, Pinsan ko, New York City, OFW, huwag mamalitin yon. Mapepera din yung mga yan. Hindi kailangan ng bayad yan. O, bayad na naman. Bukod sa minalit yun na OFW, wala kayong pakialam talaga. Hindi maramdaman ng OFW sinsiridad nila Ayun, Taksil Marcos. Wala nga ang sinisigaw na kung sino, pero Taksil Marcos sinasabi. Ayan, yan ba bayad yung mga yak? Wow! Yung pinsan ko, OFW doon, magkano sinasahod niya per month? Ang laki kumpara dito. Nasa 80 to 90,000 pesos dito. Sa tiyo, pahingi ng bayad yun? Magkano? Laging ganyan sila, si magkano. Para ba lumalabas lahat ng Pilipino walang karapatan magsumigaw sa kalsada?
Para lumalabas ang mga Pilipino walang karapatan na magsabi ng katotohanan, puro daw troll, puro daw bayarak. Ano yan? Walang galit kay Marcos, guni-guni lang namin lahat. Yung bang pagbabagal ng investigasyon ni Pinky, guni-guni lang namin. Yung hindi pa imbestiga yung 18 Marie, kundi diniscredit kagad, guni ba namin yun? Ha? Galit na galit si Lok. US Marcos regimen. Ako Junior, pati ba naman dyan sa New York? Naku, nakakahiya na talaga ang Pilipinas. Akalain mo dito sa post ni Dave. Ito medyo magaling din tong vlogger na to. Yabanes Junior. Ang sabi sa post niya, nilusob ng mga rallyista ang hotel kung saan umano tumutuloy ang Pangulong Bongbong Marcos na nasa New York ngayon para sa working visit sa United Nations. At ito ang sinisigaw nila. Ay, kadami nila dyan. Kaya pala si Sara Duterte, naiintindihan ko na. Di ba pag sumisigaw dyan na kaya pala dumadalo si Sara. Si Sara, puro pasyal daw. Hindi, dinadalo niya OFW isa-isa. Di ba kada bansa, Australia. Para malamak, sa OFW kasi, hindi mo pwedeng dalawin dyan yung OFW lang. Hindi, ang dadalawin mo dyan, yung kasi sa OFW, ang pagkakalam ko, dati kasi sa Japan ako eh. May mga samahan sa Japan na kung tinatawag na nila, ewan ko kung buhay pa yun may samahan sila doon na night, parang night yata, ganun, na kung saan lahat ng kaanib, lahat ng kasapi sa OFW nasa 2,000, 3,000 OFW. Ang kinakausap yung leader nila. At yun ang nililigawan mo na, kamusta OFW dito? Kamusta naman kayo? Yung kitaan nyo, okay ba? Wala ba nagkakasakit? Yung pala ginagawa ni Sarah Jack. Kaya si Sarah, pag pumunta sa ibang bansa, pinagkakaguluhan. Eto, nagrarally Yeah? May nakita ka ba nagrally kay Sarah? Galit kay Sarah? Hindi, yun, mga makakaliwa. Yeah? Eto, wala. OFW kay Sarah lahat. Kaya pala ito purpose si Sarah para alamin ang kalagayan ng OFW. Yeah? Si Junior may ganyan ba? Hindi kayo sumagot kung si Junior may ganyan. Walang eroplano. Yeah? Ang tinutukoy ni Sarah na kapag padala siya ng eroplano, yung panahon ng COVID ni Pangulong Duterte, hindi dahil sa magkaibang ayok. Ito kasi, panahon ng gera to, hindi ka pa makakapagpalipad ng eroplano. Pero yung ibig sabihin, may paraan. Gumawa ka ng paraan. Na naman sila dyan. Sino-sino kaya ang mga nagrarally na yan? Baka isisi nyo na naman sa mga Duterte yan. Ikulong na yan, mga kurakot. Teka, isisisi na naman sa mga Duterte. Kasabihin naman, ganyan-ganyan, bayad yan. Bayad daw ng mga Duterte. INC, binayaran ng Duterte. Yung mga 18 Maris, binayaran ng Duterte. Tanong mo, magkano tigbabayad? Yung isang dyan, yung talak ng talak. Yung kala mo, yung juding-juding. Binayaran daw magkano? Tig to 20 million. Tapos kay Kaufman daw, 150 million. INC daw, bayad. Ibang bayad daw. Kung kukumpitin mo lahat ng bayaran, ang aabot ng mga 200 billion na ang pinayad. Ganun karami ang pera ng Duterte? Come on! Ibig sabihin mo, binayaran lahat. Yung INC, bayad daw. Magkano? 3,000 daw isa yung nag-rally. And dami member ng INC ilan? Billion na abuti ko babayaran. Ibig sabihin, ganun ka-ing mga Duterte, magbabayad lahat, na rally lahat. Ganun magbabayad. Hindi na ubusan ng pera ng Duterte kung sakali nang urakot sila. Kung kasi kinumpit namin isang beses mga magbarkada umaabot na lahat ng kung babayaran ni Sarah lahat, aabot ng 1 trillion. Ganun ka pa, pero ni Sarah, walang kaing-ing na ganun magbabayad. Magmat nga kayo, alam ni Pinky, di ba may isang magmat? Pangalan na binanggit sila dyan. Pero sino ang nandyan? Oy, eto sa post po ng balita ngayon. Dumating na sa New York City si Pangulong Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas para sa kanyang working visit sa United States, kung saan inaasahan niyang manawagan ng tipan sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ang tanong, pakikinggan? Inaasahan gagamitin ng Pangulo ang kanyang talumpati sa United Nations upang hikayatin ang mga bansang sangkot sa sigalot na bumalik ang negosasyon at igalang ang international law. Paano din yung panawagan ng mga OFW na ikulong yung magdanakaw? Igalaw international law. Sus, Mario Joseph kayo. May makikinig sa'yo, Junior,
kung makinig ka rin sa panawagan ng kapwa mo Pilipino. Wala, hindi nakikinig yan. Ang katwiran niya, mga politiko, tatrabaho, mga politiko. Nakinig ka ba? Ako'y nagtatanong. Okay, ay wala yan. Sanay na kami. Pag-interview mo yan, ay wala. Nung pa yan, sanay na kami. Ganyan talaga politiko. Tinuturo niya lahat ng problema, politika lang. Ganyan yung mama na yan. Ano lang ha? Bukod sa kanyang talumpati, nakatakda rin makipagpulong si Biro mo, ba't ako nagagalit? Hinahayaan mo magayat ang Pilipino, wasakin ang kada relihiyon. Ha, INC, Katoliko, pinag-away-away, hindi ka na mamagitan. Hinahayaan mo mag-away-away. Santos Jr. kay Antonio Anong klaseng leader ka? Guterres upang talakayin ang iba't ibang pandaigdigang isyu, kabilang ang krisis ng Gitnang Silangan. Ang pagbisita ni Marcos sa New York ay nagaganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan na nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang ekonomiya at sa kaligtasan ng mga sibilyan, kabilang ang daan-daang libong overseas Filipino workers sa relihiyon. Yon nga lang, bakit ang daming nagraralyan Junior? Ang sinisigaw nila, ikulong daw ang mga kurakot, ang mga magnanakaw. Sino ba kasi yan? Yung mga nagsisigaw ng ganyan. Baka naman pangalanan. Kasi malay natin, panawagan nyo yan. Kay Junior, di ba? Lagyan natin, panawagan. Malay natin, hindi si Junior yan, yung sinasabi nyo. Hindi sir, kung nakapanood ka lang, yung mga karatula nakalagay BBM, baka hindi mo lang po nakita. Mga magnanakaw. Kung panawagan nyo yan kay Junior, paano niya panagutin? Eh kung hindi nyo naman binanggit kung sino ang mga yan. Banggitin nyo na yung nagsisigaw ng ganyan. Ikulong na yan. Mga kurakot. Sino nga? Siyempre nagsisigaw kayo ng ganyan. Eh di alam nyo kung sino yan. Alam nyo na meron nga. Yung iba naman kasi nakikiuso lang. Ikulong na yan. Hindi naman nakikiusan. Lahat may mga karatula sir, may mga signage na nakalagay, BBM resign. Ituro nyo kung sino. Malamang alam na alam nyo. Maliwanag na yun. Yun nga lang, bakit hindi nyo mabanggit? Hindi kagaya ng ibang nagrarally dyan. Binanggit mismo kung sino ang... At basta natin yan, baka di niya napanood yun. Ito, galit na galit mga Pilipino po. Alive na kasi kanina hindi kami naka-live. Panoorin niyo po, OFW to, Sara ang sinisigaw nila. Sara Duterte. Eh, ganun ko na lang. Hello guys, hindi mga kababayan po, welcome to my live. This is your DJ, Sordo Solanap. At of course, nandito po tayo ngayon, kung saan, background po natin sa likuran po dito, yun po yung exclusive po dito na hotel na kung saan ang Presidente Marcos ay nandito po kayo sa New York para po sa kanyang speaking engagement na nakatakda po dyan bukas sa United Nations. At kasama ko po dito ngayon, may mga plaka po dito, Marcos Resign, ang grupo po ng ng Sara Duterte Supporters o SDS, ng Maisog, at of course, ito po si Sir ng Patriotic po, At atin po silang interview po dito para sa exclusive po. Di ba pag si Sara napunta sa ibang bansa, pinagkakagulo, mahal na mahal siya ng mga OFW. Ang dami niyan. Atin nakapadayam, dito lang, live dito sa New York. Alright, magandang gabi. Si Jocelyn sa Sara Duterte Supporters New York. At bang na may Sinisigaw nila, talagang Duterte. Studio USA. Kasama ko yung aking VP, Finance Manager, at saka si Pong sa Patriotic Filipino. Ano, bayad na naman si Duterte. Bayad na naman. Parang ginagawa nila, unlimited pera ng mga Duterte. Biro mo kay Kaufman, 150 million daw per month. Sa kukuha si Duterte, ilang buwan na, isang taon na, isang billion na gastos si Duterte. Sa kukuha ng pera yun. Ayun naman, Sa Davao daw, yung kurakot. Ang ganda-ganda ng Davao eh. Ang ganda ng Davao eh. Kung kinurakot lahat ng pera, di sana, kung lahat ng pera para ng Davao kinurakot ng mga Duterte, di sana wala, binayaran daw lahat. Mario siya talaga itong mga ito, nag-iisip lang, di marunong. Nakatayo kami Libre na nga lang mag-isip eh. sa harapan ng hotel kung nandoon ang ating Pangulo na walang pakialam kung may problema sa Middle East. Nandito siya sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manhattan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Pong Alerta, isa pong OFW na nandito sa New York. Kami po ay nandito upang ipakita sa ating Pangulo, sa ating bangag na Pangulo, na siya ay hindi karapat-dapat na maging Pangulo pa ng Pilipinas. Ang dami ng problema sa Middle East. Sa ating mga kababayan na OFW, ang aming simpatiya ay nasa inyo. Ang aming pagdasal ay nasa inyo. Ngunit pinabayaan na kayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Anong ginawa niya ngayon dito? Nandito nagwaldas dito sa New York City. Magkano ito? Per night dito is 1,500 yung lang yan, minimum. So kung naka-suite in dollars, so in minimum. Tingnan mo yung mga
sasakyan na dyan nakatambay, that is $100 per hour. Sabi niya sa chismis chismis lang to kasi $100 per hour tapos yung gastos sa eroplano, aabot daw yata ng 200 million ang gastos. Yun ang chismis lang Standby Hindi ko alam kung gaano totoo yun. yan, ha? Standby, $100 per hour. Ilan nakita ko? 4, 5. So they are spending $500. Walang ginagawa dito. May mga driver dito, wala naman silang alam kung ano yan. At kanina po, nandito ako kanina, nag-live din ako sa Patriotic Filipinos. Nakita ko si Secretary or si Ambassador, UN Ambassador Manalo. So nandito siya kanina. Nako po, mga kababayan, may report ako sa inyo. Hindi na po suburban ang kotse niya. Mercedes-Benz na po. Okay? So ganon po kasaklap ang gobyerno natin. Naka-Mercedes-Benz na. Okay? Nag-upgrade na. Ngunit tayong mga OFW naghihingalo doon sa bansang sa Middle East. Okay po? So ganyan po ang pangyayari. Hindi naman kasalanan ng mga ni Junior talaga ang magkagera. Pero yung sinseridad niya, hindi maramdaman ng OFW. Totoo yan. Gobyerno natin. Yung pagmamahal niya sa OFW, hindi maramdaman. Kung maramdaman mo, nakikisimpatya ka, gulo, tatravel ka sa New York. Kaya, para mo may patay, di ba pag may patay, huwag ka magsusot ng kulay pula. Parang gano'n, makikiramay ka. Tigilan na natin sana itong mga Ano nga, asar ka? kagulukuhan na to. Gumising kayo. Manawagan ako sa AFP. Manawagan ako sa PNP. Gumising kayo. Mga talawan kayo. Wala kayong bayad. Maraming salamat po. So kanina marami kami. Kasama namin yung worst enemy namin few years ago. Hindi ganyan salita ng mga bayad, tandaan niya. Naging kaibigan na namin kasi Talaga makikita mo organic kasi sabi nila. Walang script. ano na sila pareho kami na anti-Marcos. So ang sa amin lang, yung promise ng DFA ba yun? At saka OWA na $200 per OFW. Ang ending naging 20. Yun ang sinabi ni Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, shout out sa inyo dyan sa Dubai. So marami kaming, we were wondering. Oh, alright. So sa likod namin, meron ding mga anti-Marcos doon. So parang wala siyang peace of mind ngayon dito kasi talagang ang daming nagagalit. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. At John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Possible. Puwet, ni Mr. Tubig. So, mga kababayan, nandito po kami. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi natin makikita kung anong mga, kasi usually, ang New York ay tinatawag na the city that never sleeps. So, ito ngayon, nandito ngayon So, makikita nito ngayon, marami itong mga kababalaghan na mangyayari dito. At alam naman natin na kahit saan may cocaine. Tomorrow, Pinutol ko na yung setang pulburon Hindi masyadong maganda yon. Pero sinabi niya doon, kahit saan lugar may pulburon, sa United Nations about women. It's so funny. Of all people, si Marcos Jr. mag broadcast about women's empowerment. So ang sa amin lang, Sir, Pangulo, unahin mo muna yung problema sa Pilipinas. Okay? wala, hindi ka papakinggan yan, trabaho lang ang target niya, trabaho lang. Yan ang target niya, trabaho lang, hindi ka papakinggan niya. Ang turing niya dyan sa problema niya, politika, akala lahat, pag kinikriticize siya, namumuliti ka lang sa kanya. Ay, part ng politika yan. Akala ganyan. Kaya wala kayong pakialam sa inyo yan. O yung sa OFW. Dapat wala dito si President Bangag dito sa New York
dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Dapat di mo tiniming. Kasi yung tao, naghahangad ng Pangulo eh. Kumbaga, kahit wala kang maitulong, yung man lang presensya mo na nag-aalala ka makita ng OFW, sapat na sapat na masaya ng OFW doon, may isang presidente nag-aalala sa kanila kung paano siya i-repatriation kahit yung walang eroplanong makukuha. Alam ng mga OFW, hindi ka makapagpapadala ng eroplano dahil niya, baka targetin ng Iran. Di ba? Ngayon, sana man lang yung sinseridad mong bilang Pangulo, maramdaman nila, hindi, pumunta pa dyan sa New York, sabi. Awa naman ng mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Eh, yung mga kasama pa, mga nasa 50 kasama niyan eh. Nagwaldas na naman ng pera. Pero, magkano yung $20? Eto, chismis lang. Hindi huwag niyo paniwalaan pa. Chismis lang baka maabot ng 200 million. Pero chismis lang yun. Nang ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Idagdag ko lang, no, ang presidente, pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane. Okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yon $10,000 per hour. Okay? Grabe. So that is 10,000 per hour. hours. So that is $150,000. Grabe, Punta pa million. lang. Pabalik, that is 300,000. So gagastos siya 50 million? ng 1 million para pupunta lang sa UN? Anong Hindi, sir. Ang $20,000, 1 million. Ang $150,000, hindi yan 1 million, ha? Kumpitin nyo ako ilan? Oh. gagawin niya sa UN? Para kausapin yung tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya, hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kaya ang UN? Naku po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Ba't di yung kinasuhan si Jean Chase saka si Marlica? Hindi niya. Tim Chase, lahat kasuhan mo. Pati Hindi nila pinansin. Ayaw ibukas ng media. yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Nakakakilabot yung mensahe na ito. Yung panawaga. Mahiya ka naman. Mahiya ka, Lisa Marcos. Ito ba ang bayad? Hindi bayad to. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kami mga OFW. Grabe, galit na galit. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo. Kyle, Kamag-anak ko ang kamag-anak ko sa Amerika, sa Japan, ha? Bali 10 sila eh. Ayaw talaga, dati sila, Marcos, ngayon ayaw na, galit na sila sa Marcos. Dahil hindi dahil sa sarili nilang pakinabangan, ha? Galit sila dahil yung naawa sila sa kapwa Pilipino nila. Na nakikita ko, titignan, daming krimen, sunod-sunod. buwat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating Pati si Risa na damay. ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang inidoro yan lahat ng mga gago na yan, na magnanakaw na yan. Idagdag ko lang kanina, nandun kami sa United Nations. There are professors from NYU looking for the protesters nagrarally against kay Marcos. So, Mr. Marcos, this is what they said. We've heard about your president. He is so corrupt. Grabe. So, pati ibang lahi, alam na alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. Patay, international news na to. So, alam mo, para kaming kandila na ano kami. Ano na yan? Yung nasa international news to, malamang. Kasi New York eh. Yung rally na yan. Ay, Gulfstream. So, yung panahon ni Tatay Digong, we are so proud to be a Filipino. But, kabaliktaran po ngayon. Pasensya na.
This is from our heart. Hindi kami proud na Pilipino kami dito sa New York Tama. at saka sa Amerika. So, isa pa, pwedeng, Tatay Digong, for the past Sinisigaw, Duterte, Sara Duterte, Tatay Digo. yung 6 years na naging presidente ka, gusto namin talaga makita ka namin dito. Pero naintindihan namin na gusto mong magtipid. Nagtitipid ka para sa amin. Pero kabaliktaran ko itong nangyari sa panahon ni Marcos Jr. Alright? And then, shout out pala sa aming Pangulo, Attorney Valera. Nagpapasalamat kami. Meron kang prayer. So, ipopost na lang namin mamaya yung prayer mo sa page. At salamat sa kay Pong, kay DJ. Salamat. Okay, may nakita lang ako na bagong pictures, okay? Ito yung lumabas ngayon, ano? Ito ang sinakyan niya isang Gulfstream, okay? So private Gulfstream, so chartered Gulfstream ang sinakyan ng Bangag Marcos at Lisa Marcos, okay? So $10,000 per hour. Grabe. So, yan ka ngunit walang eroplano para sa OFW sa Middle East, okay? So, sila may eroplano sila. Ganyan kasaklap ang gago at isang Talagang Bangag mararamdaman mo sa puso niya talagang galit eh. Oo. Marcos Jr. Hindi siya bayad eh. Okay. Maraming salamat. So, si Pong at saka si JJ Sordo always be naka-alert sa pangyayari. Sorry po kasi talagang wala kaming mga tulog. Actually, last night pa kami nagmumonitor sa kanya. So, he landed in Newark International Airport. So, hindi siya nakadiretso dito sa New York kasi ang dami namin kanina. Anong tawag nun? Yung kanina? Anak Bayan USA. Bayan USA, maraming salamat sa inyo na they welcome us to be part of their group. At isa pa, meron kaming mga kasamang admin na talagang after work pupunta dito kung hindi siya mag-chase ng hotel. Okay? Yun lang. So, maraming salamat. Oh, mag-bye-bye ka. Bye-bye. Maraming salamat, DJ, sa pagkakataon nito at may express followers ni DJ. Yeah. Maraming salamat. may express namin yung aming saloobin Tama. na kahit papano we are here lumalaban po para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po kami binayaran wala po kaming sahod dito. Personal namin Galit. na gastos. Galing ako sa trabaho, nag-overtime, galing sa trabaho at pumunta kami dito para ibalita sa inyo kung ano ang pagwawaldas at paldong-paldo na si Marcos Jr., Bangag Jr. Marcos. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kitang-kita naman po natin yung saloobin ng OFW na naunawa natin kaya pala si Sara napunta-punta dyan para alamin ang mga problema ng OFW. Okay, maraming salamat. Isang talakayang masustansya. Maraming mag-ingat lahat kayo. Maraming po salamat. Paalam po sa inyong lahat.